Magandang gabi sa inyong lahat. Narito na naman ang panibagong kwento na inyong mapapakinggan. Ang kwentong ito ay pinamagatang Aswang sa Masbate. Isang maliit na pamayanan na nakatirik sa gilid ng kagubatan. Ang mga tao ron ay simple lamang ang pamumuhay, magsasaka, mangingisda at namumuhay sa payak na tradisyon. Ngunit sa kabila ng tahimik na anyo ng baryo, may lihim itong kinatakutan, ang mga aswang na matagal ng pinaniniwalaang naninirahan sa paligid. Araw-araw ay tila normal ang lahat, ngunit pagsapit ng gabi nagsisimula ang kakaibang takot. Madalas marinig ng mga taga-baryo ang pag-aspas ng malalaking pakpak na wari galing sa higanteng ibon. Sa bawat buwan ng kabilugan, hindi nawawala ang mga ulat ng mga nawawalang hayop, mga baboy, manok, pati kambing na mistulang nilapa pa ng hindi may paliwanag na nilalang. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang pamilya ni Mang Rodel, bigla silang nakarinig ng mahahabang kalmot sa kanilang bubong. Ang asong bantay nila ay tahol ng tahol, ngunit maya-maya ay biglang natahimik parang sinakal ng malamig na kamay. Kinabukasan, natagpuan nila ang aso na wala ng laman ng tiyan, tila inubos ng hindi tao. Sa baryo, kilala ang isang matandang babae na si Aling Sion. Tahimik siya, laging nakasuot ng kulay itim na damit at bihirang makihalubilo sa mga kapitbahay. Sabi ng mga matatanda, noong kabataan niya ay may asawa itong bigla na lamang nawala isang gabi at hindi na natagpuan. Simula noon, pinagdududahan na siya ng marami na may kaugnayan sa mga aswang. Isang gabi ng kabilugan ng buwan, nagdesisyon ang ilang kabataan na bantayan ang baryo. Kasama nila si Boyet, isang batang matapang na kilala sa kanilang lugar. Dala nila ang mga sibat na may buntot ng pagi at mga bawang na nakatali sa baywang. Habang nag-iikot sila, biglang bumungad ang isang nilalang mula sa dilim. Mahaba ang kuko, nanlilisik ang mga mata, at lumilipad na parang malaki at mabigat na paniki. Napasigaw ang isa sa kanila at mabilis silang kumubli sa likod ng mga puno. Ang nilalang ay dahan-dahang lumapit at kitang-kita nilang ang anyo nito ay hindi hayop, kundi taong nababalutan ng kasamaan. Nang sumilip ang liwanag ng buwan, tumambad ang mukha, si Aling Sion. Ngunit hindi na siya tao, kundi isang aswang na may mahahabang pangil at lumalaway na tila gutom na gutom sa laman. Mabilis na inihagis ni Boyet ang sibat na may buntot ng pagi. Sumigaw si Aling Sion, ngunit hindi pa rin siya tuluyang natumba. Nagpaikot ito sa ere at ang tunog ng kanyang pakpak ay nagbigay ng matinding kaba sa mga nakakita. Gumamit ng bawang ang isa pang kabataan at ipinahid ito sa dulo ng sibat bago itinarak sa nilalang. Sa pagkakataong iyon, nagsimula itong manghina, bumagsak sa lupa at nagsisigaw ng malalakas na tinig na nagpatigil sa lahat ng aso at ibon sa baryo. Pagbagsak ng nilalang, nagmistulang isang matandang babae ulit, si Aling Sion. Ngunit bago siya tuluyang nalugmok, nagbitiw siya ng sumpa na hindi matatapos ang dugo ng aswang sa baryo. Pagkatapos noon, siya'y tuluyang naging alabok at naglaho sa hangin. Akala ng mga tao, doon na nagtapos ang kababalaghan. Ngunit makalipas ang ilang araw, may mga ulat na namang lumabas. Isang sanggol sa kabilang baryo ang muntik ng maagaw ng kung anong nilalang na lumilipad. Ang mga tatanday nagsabi na totoo ang sumpa na hindi isa ang aswang sa masbat. Marami silang nagkukubli, naghihintay ng tamang oras para umatake. Kaya hanggang ngayon, ang baryo sa Masbate ay hindi nakalilimot. Tuwing kabilugan ng buwan, nagsisindi sila ng mga apoy sa paligid ng kanilang mga bahay, naglalagay ng bawang sa bintana at tinitiyak na walang bata ang naiwan sa labas. Dahil sa kanilang paniniwala, ang aswang ay hindi kailanman tuluyang naglaho sa Masbate, kundi patuloy na nagmamasid, nag-aabang at handang muling maghasik ng lagim. Makalipas ang ilang linggo mula nang maglaho si Aling Sion sa anyong alabok, inakala ng mga taga-baryo na tapos na ang kanilang kalbaryo. Tahimik ang gabi, muling bumalik ang mga tao sa kanilang payak na gawain at ang mga hayop ay tila ligtas na. Ngunit hindi nila alam na iyon ay simula lamang ng mas matinding bangungot. Isang gabi ng malakas na ulan, habang nagkukumpol ang mga pamilya sa kani-kanilang bahay, bigla silang nakarinig ng nakabibinging huni ng mga ibong hindi nila nakikita. Sunod ay ang pagaspas ng napakaraming pakpak, hindi lamang isa kundi tila dosena. Nang sumilip ang ilan sa bintana, may mga anino silang namataan sa kalangitan, malalaki, mabilis at tila nagbabantang bumaba. Kinabukasan, kumalat ang balita na 3 pamilya sa kabilang baryo ang nawala ng kanilang alagang hayop.
Natagpuan sa gilid ng sapa, butas ang dibdib at walang laman ang atay. Mas nakakatakot, isa sa mga pamilya ay nawala ng isang sanggol. Ang natira lamang sa duyan nito ay bakas ng matalim na kuko at bahid ng dugo. Nagsama-sama ang mga matatanda at albularyo. Pinag-aralan nila ang sumpang iniwan ni Aling Shion. Ayon sa isa sa kanila, si Aling Shion ay hindi basta aswang, kundi isa sa mga pinuno ng isang lahi ng mga nilalang na nagmula pa sa malalim na bahagi ng Masbate. Ang silbing hudyat upang gisingin ang iba pang mas malalakas na aswang, ang kanyang mga kasama at kamag-anak na nagtatago sa kagubatan. Dito unang nabanggit ang pangalan ng tatlong kinatakutan, si Luba, ang babaeng kaya raw hatiin ang kanyang katawan. Lumilipad ang itaas na bahagi para mangagaw ng laman. Si Gardo, isang lalaking aswang na kaya raw magpalit anyo bilang aso o baboy upang hindi mapansin. Si Amang Pilo, ang pinakamatanda at pinakadelikado sapagkat may kakayahan siyang mag-anyong tao at maglakad sa araw. Isang gabi, nagpasya si Boyet at ang ilan pang kabataan na magbantay muli. Ngunit hindi katulad ng dati, mas malalakas na nilalang ang kanilang nakaharap. Sa gitna ng ulan at hangin, bumagsak sa kanilang harapan si Luba. Ang kalahati ng kanyang katawan ay lumilipad, ang mga bituka ay nakalawit, at ang kanyang mga mata ay pula na parang nag-aapoy. Tumili siya ng ubod lakas at halos mabingi ang lahat. Mabilis na gumamit ng bawang at asin si Boyet, ngunit hindi yon sapat. Dumating si Gardo, anyong aso, nakangisi at naglalaway handang sumunggab. At sa di kalayuan, nakatanaw si Amang Pilo, nakatayo lamang sa lilim ng mga puno, pinagmamasdan ng lahat na parang pinuno ng isang hukbo. Sa kanilang takot, napaatras ang mga kabataan. Ngunit bago sila tuluyang mahulog sa bitag ng mga aswang, dumating ang mga matatandang albularyo, dala ang mga lumang dasal at agimat. Nagsimula ang matinding labanan, dasal laban sa sigaw ng mga halimaw, sibat laban sa matatalim na kuko. Abangan ang mga susunod na mga kwento dito lang sa KLTV Kwentong Kababalagan.